kulturang popular ay ang mga bagay na uso na tinatangkilik ng mga tao sa kasulukuyang panahon. Sa video na ito, magdadala kami ng sariwang pananaw mula sa iba't ibang pangkat tungkol sa kulturang popular. How would you define pop culture and what do you think are its most noticeable characteristic? Pop culture po, ito ay isang kultura na tinatangkilik ng isang grupo sa buhay, na ito ay sumisikat sa isang lugar, particular na lugar o kaya itong isang pamayanan o itong syudad. Noticeable characteristic ng pop culture, syempre dapat hindi lang siya sinasabuhay ng isang tao, ginagaya siya ng lahat, hindi lang siya pinaperform ng isang grupo, na-adapt din ng iba, at saka nagre-reflect ito sa katangian sa identity ng isang tao. So I think pop culture could be differently defined based on its community. For example, in fashion, people would define pop culture different from the different communities, such as I think the fan of television, like teleseries, such something like that. And I think the common characteristics of pop culture would be it is everywhere, it's popular, it's financially driven, and yeah, that's it. Pop culture refers to a popular culture which is aimed at the younger generation and transmitted via the mass media. Para sa akin, ang kulturang popular ay isang makabagong paraan na makabagong paraan ng pamumuhay na ginagawa ng tao dahil sa kagustuhan o pangailangan. Sabi kong ang katangian ng kulturang popular ay madali itong maka-impluwensya sa mga tao, lalo na sa kabataan. Para sa akin, ang pop culture ay yung mga bagay na sumisikat na ginagawa ng karamihan ng tao sa isang bansa. At para sa akin, kaya lamang ito nagagawa, halos lahat ay dahil sa mura ito o kaya naman sobrang kinakaadikan talaga ito ng masang Pilipino. Can you share an example of a recent pop culture trend that you caught your attention? And why do you think it became popular? Marami tayong ma-identify if you search some TikTok videos, marami yung mga dance craze, mga kinagigiliwan ng mga tao, may mga stories na bumubuo katulad ng mga AU, may mga iwalanding mga story na sumisika, mga ginigiliwan ng tao, sumisikat sila, kultura na hindi naman uso nung panahon o hindi pa existido nung unang panahon. O kumbaga, ngayon lang siya naisipan na gawin at saka ngayon lang din sumikat. For me, is sports, because sports is not only sports, but it is also considered as business. So sports caught people's attention kasi entertaining siya. It's very entertaining. So it's sports that caught my attention. Pop culture includes some of most well-known figures in music and films, including Beyoncé and Taylor Swift. TV series like The Walking Dead and The Office, movies like Star Wars, fashion trends like standout dresses, and social media sites like TikTok and Instagram. Ngayon na popular culture ay ang lato-lato. Nakakakuha ito ng atensyon lalo na sa mga bata kasi ang tunog nito tapos yung pamamaraan ng paglalaro. Yun. Isa sa mga pop culture na nasundan ko o ginawa ko din ay ang paglalaro ng lato-lato. Sa tingin ko naman kaya ito sumikat ay dahil sa may dala itong aliw o dahil sa nakakainis na tunog nito para lamang mangbulabog ng mga tao. Sa iyong palagay, does pop culture reflect societal values or does it shape them? And kung oo, how? Siyempre naman, bilang isang tao na nagkakaroon ng isang ng kultura, na nagiging bahagi ng isang kultura, nagpapakita nito yung pagiging nila, kung ano yung kinagigiliwan nila, yung identidad nila, yung kultura nila. Halimbawa, ang isang tao ay naniwala sa isang ganong kultura, ma-reflect yun sa bilang pagkatao nila, I think they do not shape them, but it does show signs of societal values. Pop culture has contributed a societal transformation and increased public awareness of major
issued and concern. It has also been utilized to foster a sense of unity and belonging among various communities. Additionally, it has employed to shape public opinion, affect social changes, and influence political judgment. Mas na-adapt ng tao yung yung pamamaraan. For me, I think it's yes. Kasi kung ano ang mga ginagawa ng bawat isa, halimbawa na lamang ang mga matatandang nakikiuso din sa lato-lato. Eh di ibig sabihin nun ay mas timbang pa rin sa kanila ang maging isip bata o ang maging masaya kahit na ito ay hindi angkop sa kanilang edad. Do you think different generations have distinct perspective on pop culture? How have you observed these generational differences, if any? May iba-iba kasing tao na iba din ang paniniwala. May nakadepende din yan sa lugar. May lugar din na acceptable sa itong bagay na ito. May ibang lugar din na hindi ito katanggap-tanggap. Nagdedepende din yan sa edad. Halimbawa, kung kayo may pang matanda na tsaka yung mga paniniwala lang sa grupo ganun din maraming mga bagay at mga salik na nakaapekto sa pagtanggap ng kultura. Of course, kasi as time goes by, people has different experiences and environments. So definitely has changes and had a different approach in defining or having an opinion in pop culture. So ayan. I think it appears that different generation of people have distinct values, ideas, and attitude, while some people have strong opinions about difference and other things that it only a me. Sa tingin ko, ang nagkakaroon ng distinct perspective ang ibang generation dahil yung generation noon parang hindi pa makabago. Tapos yung generation naman ngayon mas nag-i-improve pa ng lalo. Yes, kasi merong ibang sinasabing baduy or jajemon daw. Kasi naman dahil sa lato-lato nga naman na pambatang laro ay nilalaro na rin ng lahat. Halos ng karamihan. Mapabata man o mapamatanda. So yeah, I guess may mga iba't iba tayong paniniwala kung ano dapat ang tangkilikin na dapat sumikat at hindi yung basta-basta lang. From your perspective, how has the digital age and social media influenced the way pop culture trends spread and gain popularity? Can you provide an example to illustrate this influence? Meron tayong sa digital age naman, marami yung pagkakaiba-iba May mga kultur na pinawala lang sa mga mga taga-syudad na mahilig sila sa social media May mga taong mahilig sa social media na ganito yung na-adapt nilang kultura. Kumbaga pang media. Yung sikat sa media, yun na yung naging kultura nila. May iba din na nasa syudad sila, pero yung pagtanggap nila sa social media ay kumbaga napakunat nilang tingnan. Ibig sabihin, sila sa social media, pero hindi sila tumatanggap ng kanumang bagay. Meron din tayo sa mga lugar, may ibang lugar na sakop yung may mga signal, may mga internet, may mga bagay na hindi tinatanggap doon. Bukod din sa syudad. Pero sa syudad kasi, may mga taong tumatanggap ng media, may mga tumatanggap sa media. So I think social media is one of the way to spread out the idea of pop culture, especially sa Facebook, since it's very popular in the Philippines. Facebook and other social media platforms, also in televisions, they use television to advertise different pop cultures, and ayun. Over the past few years, popular culture and trends have been significantly influenced by social media. For example, the growth of social media sites like Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok has made it possible for users to rapidly share and spread knowledge, ideas, and experience with a wide audience. Halimbawa na lang ng Facebook. Dahil likas ang Facebook sa pag-share ng memes, dahil likas sa mga Pilipino ang maging ang magpasaya ng tao, kaya mas ginawa nila ng mas may kagamitan na teknolohiya gaya ng Facebook na pag-share ng memes. Mas lalong sumisikat ang isang bagay dahil sa nakikita ito ng halos lahat.
Kasi alam naman natin na mapamatanda o mapabata man ay gumagamit na ng social media at dahil dito siguro naaaliw sila sa kanilang pinapanood kaya't minsan ay ginagaya nila ito at saka ito mas sumisikat. Isang halimbawa na dito ang lato-lato na dati ay naging laro na rin sa mas naunang taon o mga bandang 80s I guess. Ngunit dahil sa hindi naman ito nakikita ng lahat ay sa iisang lugar lamang o probinsya ito natangkilik. Pero dahil sa may mga tinatawag na tayong Facebook na halos lahat ay gumagamit nito sa bansang Pilipinas ay mas lalong nakikita at nauuso ang iisang bagay. Sa pangangalugad namin ng impormasyon sa kulturang popular ay marami kaming nalaman. Gaya nga ng sabi natin sa konteksto ng kulturang popular, ito ay mga gawain, produkto at mga ekspresyon na tinatangkilik, kinasisiyahan at kinukonsumo ng maraming tao sa kasalukuyang panahon. May kakaibang kapangyarihan ang kulturang popular. Ito ay may kakayahang ipatanggap ang realidad ng namamahayang kaayusan bilang realidad ng individual. Sa tulong ng social media ay mapapadali ang pagpapalaganap ng kulturang popular. Sabi nga natin, tayo ay may kakayahang pumili ng naaayon sa ating kakayahang bumili.